Akala ng maraming Pilipino, milyonaryo ka muna bago ka makabili ng bahay sa Japan. Pero ang totoo, ordinaryong empleyado lang ako noon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo paano ako nakabili ng sarili naming bahay dito sa Japan. Magkano ang hiniram namin, magkano ang buwanang hulog at mga requirements. Kung pangarap mo ring magkaroon ng bahay sa Japan, panoorin mo ito hanggang dulo. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe. Napakalaking tulong yan para sa amin dito. So guys, bago ka magkaroon ng bahay dito sa Japan, ang daming requirements. Mapa brand new man yan or katulad nito sa akin, second hand. So quick history lang, nung kinasal kami ni Japonesa, nagbukod agad kami ng bahay. So nag-rent kami ng apartment dito lang sa malapit. Kasi galing kami sa Tokyo, yung mga magulang niya sa Tokyo. Lumipat kami dito sa Chiba, sa Noda kasi yung trabaho ko nandito. Papakita ko sa inyo kung saan kami nag-rent ng apartment. Ayan o. Diyan kami. Yan. Yung blue house na yan. So, siguro mga 5 to 4 years kami dyan. Tapos malapit kasi malapit sa malapit sa station, train station at saka malapit din sa bus station. So, nagpa-parking kami nung una dyan. Yan yung parking namin. Ano yan? 5,000 per month. Tapos, plus yung renta ng bahay dito, 45,000. So, 50,000 din. So, ang dami naming memories din dyan. Yan. Maganda yung pwesto kasi malapit sa lahat. Diyan din yung mini stop kanina. Nung nalaman namin na meron palang government housing na pwedeng rentahan tapos mura, 20,000 lang. So napakamura. Kaso nga lang may kalumaan na. Bago ka maka-apply, kailangan pasok ka dun sa requirements nila. Kailangan matanda ka, kailangan marami kang anak, kailangan may kapansanan or single mom, single dad. So sa amin naman, nung nag-apply kami, yung anak namin 3 na. So pumasok siya dun sa kategory na marami yung anak. Kasi pag-apply mo, hindi talaga kaagad na maa-approve kasi napakarami ding nag-a-apply. Kasi mura nga. So ang gagawin is iraraffle. So halimbawa, yung bakante doon, 4. Bibigyan ka ng papel kung saan mo gustong tumira doon sa bakanteng yon. So, isusulat mo dito sa Room 101. Dito ako gustong tumira. So, ipapasa mo doon. Tapos doon sa munisipyo, pagka sa araw na ng bunutan, hindi lang ikaw yung may gusto doon sa room na yon. Marami. Ang kagandahan lang sa amin, yung gusto namin na room, 2 lang kami yung nag-aagawan. Tapos yung room, 2 din. Grabe, napaka-bless namin na ganun yung nangyari. Nandito ako sa malapit sa Danchi or government housing sa dating naming tinitiran. Diyan, no? 3 building yan eh. Ito number 3. Ayan, number 2. Diyan kami, number 2. Ayan, dyan. 3rd floor kami. Nasa sentro talaga siya. Malapit sa grocery, malapit sa iba-iba. So napakaganda ng lugar na yon. Siguro tumira kami doon ng mga 5 years. Noong una kasi hindi ko talaga iniisip na bumili ng bahay dito sa Japan. Kasi nga, one day, uuwi ako sa Pilipinas. Ahin ko yung bahay. Tapos, ang isa pang reason ko, napakamahal talaga ng monthly pag bumili ka ng bahay dito. So, kasi may mga hapon akong kasama na bumili sila ng bahay tapos yung monthly nila 80,000 yen. Kaya kahit alas 10 ng gabi, grabe nag-overtime pa yan sila. Sabi ko, ba't kayo nag-overtime ng ganyan? Kasi sabi nila, kasi may sila, loan nila bahay, tapos may loan pa silang sasakyan. Kaya nakita ko sa kanila na ganito pala yung may bahay pag bumili ka. Naisip ko na 10 years na ako, ano bang mangyayari sa akin dito sa Japan? Sabi ko sa sarili ko, siguro kung noong una pa lang,
bumili na ako ng bahay. 10 years yung nakalipas. So, parang konti na lang yung babayaran ko. So, dun ko na pag-isip-isip na pwede pa. So yun guys, lumipat muna ako dito kasi medyo nagugutom na ako. So, punta muna ako sa convenience store. So, ayun guys, nakabili na ako ng pagkain sa mini stop malapit lang dito. So, isa pang mga dahilan kung bakit ako gustong bumili ng bahay. Alam mo yung pag-uwi mo ng bahay, relax ka, may sofa ka, tapos pag labas mo ng bahay, nakikita mo yung mga anak mo na naglalaro. Napakaganda sa feeling ng bilang isang magulang. Tapos paglabas mo ng bahay, pwede kang magkape, ganyan, relax. Tapos pwede ka ring mag-barbecue, pamilya mo, tapos mga kaibigan mo, pwede mo ring imbitahin. Tapos habang nagkakape ka, nakikita mo yung mga paligid mo. So, yun yung pinaka-wish ko or gusto kong mangyari habang nandito ako sa Japan eh. So, kaya napagdesisyonan na namin na mag-try na kumuha ng bahay. So ayun guys, yung pinakauna namin ginawa is humanap kami sa internet. So, yung gusto namin is sikanahan lang kasi pagka brand new, talagang napakamahal. Marami kaming gusto. So, kinikonsider namin yung malapit sa eskwelahan talaga. Tapos, may supermarket. So, marami kaming napagpilian. Tapos, malapit din sa trabaho ko. Kasi hindi pa ako nag-resign nung una eh. Siguro mga 5 bahay yung tinignan namin. So, yung nasa puso ko talaga is yung tinira namin ngayon. Kasi malapit siya sa bahay. Kasi malapit siya sa paaralan. Tapos malapit din siya sa supermarket sa Aeon Town. So, malapit sa disgrasya. Hindi, disgrasya para malapit sa tentasyon. Tapos malapit din siya sa trabaho. Siguro mga 15 minutes lang by car. Ayun, lumapit kami sa isang fuduyasang or real estate agent. Yun, tinignan namin yung bahay. Pagtingin namin sa bahay, napakadumi. Tapos yung may-ari, wala doon. So, hindi namin na-meet yung may-ari hanggang sa nung pagbili namin. So, ayun, nung napagdesisyonan na namin na yun yung kunin namin, nagpasa na kami ng requirements. Tapos, hindi pala basta-basta, no? Kasi, may pre-screening pa. Ititignan kung may capacity ka bang magbayad buwan-buwan. So sa amin guys, humiram kami ng 19 million yen. Pero tumawad kami. Kasi nga, sabi namin sa agent, wag yun niyang palinisan yan. Kami na ang maglilinis. Sinabi niya dun sa may-ari na pwede bang tumawad kasi sila na daw yung maglinis. So, binigyan kami ng discount 50 lapad or magkano yun? 500,000 yen. So, napakalaking discount yun. Yung down payment namin is 350,000 yen. Para daw ba, ma-insured na bibilin talaga daw namin yung bahay. So guys, isa sa pinakamahalagang factor na nakabili kami ng bahay at may trust yung bangko sa amin ay ang stable ang trabaho ko noon. Mahigit 10 taon akong nagtatrabaho sa Japan, malinis din ang record ko, walang problema sa pagbabayad, kaya naging mas madali ang pag-approve. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging milyonaryo dito sa Japan para magkaroon ng bahay. Ang mas mahalaga sa bangko, ang kakayahan mong magbayad buwan-buwan. At isa din sa factor is matagal na din ako sa company. So, isa din yan sa kinoconsider ng bangko kung gaano ka katagal sa isang company. Minsan nire-require nila na dapat 1 year ka na sa company or mas maganda talaga up to 3 years. Kung balak mong bumili ng bahay dito sa Japan, ito ang mapapayo ko. Number 1, magkaroon ng stable income. Number 2, alagaan ang credit history. Huwag basta-basta ma-delay sa mga bayarin. Number 3, mag-ipon pa rin kahit maliit. At higit sa lahat, pag-aralan muna ang magiging buwanang gastos kasi nga hindi na basta-basta yung pinasok mo na bumili ng bahay, lalo na kung meron ka pang car loan. Nako, napakasakit sa ulo niyan. So, worth it nga ba na bumili ng bahay dito sa Japan? Para sa amin, yes, worth it.
Kapag umuwi ka, may sarili kang bahay na uuwian. Mas komportable ang pamilya, masaya ang mga bata, at masasabi ko na ito yung pinakamagandang naging desisyon ko sa buhay. Guys, kung gusto niyo ng mas detalyadong video tungkol sa proseso ng housing loan sa Japan, paano kami na-approve, magkano ang naging monthly payment, at paano ang mga requirements, comment lang kayo ng house. So guys, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa John Senpai TV, at pwede din ninyong i-share ito sa mga kababayan natin na gusto rin magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan. So guys, maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Salamat. God bless.